Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Yeah. Prof, sumagot ang Iran dito sa 15 points framework ni President Trump para matapos na tong gera. Ang isa sa mga napansin ko dito at nabasa ko sa counter proposal nila, ang sabi nila dito, right to uranium enrichment. Do you approve if itong counter proposal about uranium enrichment ng Iran? tingnan natin, Reparations. Prof, isa din sa mga yung dito sa proposal kasi itong tinanong ko sa inyo about the uranium enrichment. Naalala ko sinabi niyo kanina about dito sa International Atomic Atomic Energy Agency. na nagche-check. Ako, gusto ko po malaman sa inyo, do you 100% believe yung mga sinasabi nilang report about sa nilalabas nilang about sa report nila sa Iran about their nuclear program? 50-50 Musad. Marami pursue yung Yeah. Yes. Also, and I remember sa mga nakikinig po ng geopolitics last year, tinira talaga ng Amerika that time. Yung talagang di umano yung mga nuclear bases nila. Andito na yung ano ba to? Andito na yung mga location sa Natanz, Fordo, Isfahan, tatlo sa pinakamalaki nilang location. And I think based on what the people were saying on the ground, na-devastate nila. Ang problema lang po, ang lumabas pala, na bakit hindi totally na-dismantle yung nuclear. Parang ang sabi nila is, na na-relieve pa rin nila yung plutonium at saka uranium na kailangan nila, and then they transfer it, and then they place another bunker that is more deeper at mas hindi daw mape-penetrate ng mga bunker buster bomb. And I think yung terrain, opo, yung advantage sa natural. Sa natural parang Iranian kasi pero grabe no, parang hindi mo akalain na ganun kabilis tataas yung tensyon sa gitnang silangan na halos lahat maapektuhan after yung first day ng giyera. Nakita natin yung oil, naapektuhan tayo. Every country na gumagamit ng oil talaga apektado. And then stock market, kahit dito po sa States we were very much affected. Neto na lang, nung nagkaroon sila ng proposal back and forth, dito na lang parang Republican. Yeah, and alam niyo Prof, ako personally, ano po ko Trump supporter ako. Hindi ko gusto itong war na ito kasi tumatagal at ang dami na apektuhan. And also dito kasi sa Amerika, I think based on all the things na na-research ko, both Republican and Democrat is affected Kasi lumalabas pala po Prof, they are all connected into the yung mga companies na gumagawa ng mga gamit pangdigma, yung mga Lockheed Martin, Boeing, apparently every partisan people sa Congress connected. Kaya parang sila din nagpo-push na okay, basta pagdating sa Iran okay tayo, pero pagdating sa ibang issue talo-talo. Totoo. And Prof, ano ang nyo, ano ang pakuwari ninyo no? Dapat ang dami kasing kahit ako nagke-question din ako sa motibo niya kasi parang lumalabas ang giyera dito sa Iran is mostly provocated ng Israel. Even if he always say na wala, hindi ako na-impluwensya ng Israel. This is my own prerogative. Pero imposible kasi even one of his supporter, pinakamalaking donor niya. Yeah. I think billionaire or trillionaire si Odelson or Edelweiss ang pangalan po niya. Ano talaga, they are going to be parang reformist na Israeli siya na talagang on to war. Mahilig sila sa gera. Prof, yung
Siguro kasi ang ganda ng pag-uusap natin, ang dami natin na in-cover. Maraming connection. Even even si yung asawa ng kanyang anak. Yeah, nakalimutan ko lang yung pangalan. Yan. Na which is actually one of the parang negotiator ng Iran at saka ng Iran at Amerika. Yun. So no, yung I think because marami na tayong napag-usapan at for sure information packed itong podcast natin today. Sa mga guys, sa mga nakikinig po, no, maraming salamat.